Naalala niyo pa ba yung unang tao na nag-share sa'yo ng gospel? Kanino mo unang narinig ang ebanghelyo? Naalala niyo pa? Yung iba, nandito pa, no? Kasama niyo ngayon yung iba. Pero yung mga noong pa nakakilala sa Lord, no? Noong pa narinig ang ebanghelyo, naalala niyo yung tao na nag-share sa inyo? Okay, yung iba naalala pa. Okay. Kasi ako, yun lang ang meeting namin, DBBS lang. After that, daily vacation Bible school, hindi na kami nakita. Pero siya nag-share sa akin ng gospel. Pagkatapos niya i-share sa akin ang gospel, hindi na kami nakita. After that BBS, wala na. Okay? Ganon din istorya natin sa bagang ito, no? It's all about Stephen. Si Esteban. Si Esteban, hindi mahaba ang storya sa Book of Acts. Okay? Hindi mahaba yung bahagi yan. 2 kapitulo lang ata eh. No? Chapter 6, chapter 7 ng Acts, tapos namatay na siya. Pero, nilagay ni Luke, no? Isinama ni Luke dahil yun yung simula na ipapakilala na si Pablo. Introduction for Paul. Ipapakilala na si Pablo. Ang napakahalaga ng bahagi ni Esteban. So let's talk about his life, and ang title ng sermon natin this morning ay, let's read together, Following Jesus Faithfully. No? Sumunod kay Jesus ng may katapatan. So let's read Acts chapter 6 verses 8 to 15. Sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya nakagagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan nagpagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cyrene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig namin nilalait niya si Moises at ang Diyos. Verse 12. Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Tingnan ninyo, no? They are under the Roman Empire, and yet meron pa rin silang freedom, no, na yung kanilang sariling batas ipatupad. Verse 13. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain itong si Jesus na taga Nazareth at papalitan ng mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. And the last verse, let's read again. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan at nakita nila na kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Una sa lahat, tinupad ni Jesus yung pangako niya na ipapadala niya ang kapangyarihan. In Acts 1:8, makita natin na sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu o ng Espiritu Santo. Okay? At tinupad yun ng Panginoon Jesucristo. At ang nais din ng Panginoon ay matupad ang kanyang plano na dalhin
ang pagpapala ng kaligtasan sa lahat ng bansa. Okay? So, that is the plan, that is the promise of God. No? To bless all the nations, at hindi lang yun sa pamagitan ng kapangyarihan ng tao, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, nandun din yan sa Acts 1:8b, no? God is true to His promise, no? Blessings to all the nations. At yun nga, at kay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. No? Yung talatang iyon, naroon yung pangako ng Diyos to bless all the nations and to bless all the nations through His power. And that is the Holy Spirit. Okay? So, tinupad yun ng Diyos. And Jesus wanted to fulfill this mission, gusto niya, through the participation of His faithful followers. Okay? Tutuparin niya sa pamagitan ng pakikibahagi ng kanyang mga anak. Okay? Kumbaga, may gagamitin siya at walang iba kundi ang church. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, naalala niyo pa ba yung nag-share sa inyo ng gospel? Ako naalala ko pa na kay grade 6, merong isang teacher ng Daily Vacation Bible School na nag-share ng gospel sa akin. At mula nun, hanggang ngayon, hindi na tumigil, no? Patuloy ang pananampalataya sa Panginoon. Okay? So, napakatagal ng panahon. Napakatagal na. At yun ang nais ng Panginoon, tayo maging tapat. Alam niyo yung teacher na yon na nag-share sa akin, she came from San Juan, Metro Manila, patawag natin, no? San Juan, Metro Manila. From San Juan, dumayo ng Dasmariñas, Cavite, nagstay ng 5 days para magturo sa Daily Vacation Bible School, and after that, bumalik na ng San Juan. Gusto ko nga alamin yung pangalan niya, baka buhay pa, at hanapin ko at magpasalamat. Magpasalamat. Ngayon, may kinalaman yung ganong istorya dito sa ating pag-aaralan ngayon. Dahil one of God's faithful or Jesus followers was Stephen, no? Si Esteban. No, maiksi lang. Katulad sabi ko, maiksi lang ang storya niya sa Book of Acts, pero it brought a great impact to Christian mission. Malaki ang kinalaman niya sa misyon ng iglesia dahil sa kanya nagsimula yung pag-spread ng gospel sa iba. Doon sa nakaraan nating topic last week, di ba, maraming nakakilala ng mga taga-Jerusalem. Pag sinabing mga taga-Jerusalem, sila yung mga Hudyo. Okay? Maraming nakakilala ng mga pari. Sabi nga doon sa last sermon natin. Sila yung mga Hudyo. But this time, palabas na ng Jerusalem. Di ba nung sabi sa Acts 1:8? And you will be my witnesses starting in Jerusalem. So ano nakasunod? Samaria, Judea, and the ends of the earth. Okay? So yun ang plano ng Diyos. At ito na nga, from Jewish community to Hellenistic community and to the Gentiles. Ito na yung introduction. Okay? Number 1, nangyari yon because Stephen is what? Faithful to his task. No? Siya ay tapat sa kanyang katungkulan. Mga kapatid, hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ang iyong bahagi. Ang mahalaga, matapat ka. Hello? No? Praise God kasi may naglilinis dito. May nagpe-prepare ng ating and we are comfortable. Amen? No? Praise God. Ngayon, may nagtuturo na sa mga bata. Di ba? Purihin ang Panginoon. Hindi titingnan ng Diyos kung ano ang iyong bahagi. No? Ang titingnan niya, maging tapat ka sa bahagi na iyong ginagampanan. And
if we are faithful in doing small tasks, God will entrust to us greater things. Do you believe in that? Pag tapat ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Pag di ka matapat sa maliit, hindi ka na pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ha? Yung nga sabi ko sa mga kabataan, yung nakaraan isang gabi, sabi ko, ang una kong trabaho sa church, tagadilig ng sahig. Kasi lupa lang yung aming sinisimbahan. Aba, may 8 tayo, 7, nandito na ako para diligan ng yung sahig. Kasi kapag hindi ko diniligan at nag-start ang worship, umandar ang electric fan. Malikabok. Iyan ang akong trabaho sa church. Pangalawang trabaho ko ay magturo ng maliliit na bata. Pangatlo, magturo ng intermediate. And then young teens. And then young people. Tapos, na-involve ako sa church planting hanggang sa nag-aral ako sa Bible school. Ibig sabihin, you start with small thing. Maging tapat sa maliit na bagay na pinagkatiwala sa iyo. At pagkakatiwalaan ka lang, Panginoon, sa mas malaking bagay. Si Esteban ay nagsimula saan? Serving tables. No? From serving tables to performing great wonders and signs. No? Tingnan natin. No? Sabi niya, nag-upisa lang, sa umpisa ang mga apostol lang ang binabanggit ni Luke na gumagawa ng signs and wonders, no, through the power of the Holy Spirit, no, in Acts chapter 2:3, Acts chapter 5 verse 12, no, mga apostle lang. Pero this time kasama na si Esteban, no, a Hellenist, no, na nagpe-perform ng signs and wonders, no, Acts chapter 6 verse 8. Sige nga po, pasahin natin. Sige, sabay-sabay. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya nakagagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. No, dati, yung 12 apostol lang. Dati sila lang ang nababanggit sa Aklat ng mga Gawa, no? Chapter 2, chapter 5. Mga apostol lamang gumagawa ng mga miracles. But this time, si Esteban, from being ang tawag natin doon, table waiters, no? Yun yung unang trabaho sa church, no? Yung inuutusan lang. And now, ayan, siya ay nagpe-perform na ng miracles. Okay? Kaya, huwag niyong ismulin yung trabaho niyo ngayon. Diba? If you're faithful in your job, in your responsibility in the church today, at tapat kayo, masusunod, gagamitin kayo ng Panginoon sa mas dakila pang bagay. Okay, say amen to that. Na, kung si Angelus taga-gitara, pwede nga maging pastor in the future. Angelus na. Pwede. Sabi na Angelus. Pwede. Tama po ba? O maging missionary sa ibang bansa. Pwede. Basta matapat tayo sa ating ginagampanan ng gawain. Stephen, from serving tables to, from distribution of bread to proclamation of the gospel. Dati, physical food, now, spiritual food. Okay? Dati, sinishare niya, tinapay lang. Ngayon, ang sinishare niya, tinapay ng buhay. Na? Dati, tinapay lang, didistribute niya. Later on, pagdating sa chapter 7, ang dinidistribute niya na ay salita ng Diyos. Okay? Salita ng Diyos. Acts chapter 6, verse 9, let's read together. Sige nga po. Minsan, nagpagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Cyrene, Alejandria, Cilicia, at Asia. Verse 10. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Okay? Kahit yung reasoning, kahit yung pagtuturo niya, kahit yung pagpoproclaim niya,
guided by the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit. Okay, saan siya nagsimula? Mag-distribute ng, sa panahon pa natin ngayon, pandesal. Thank you sa sponsor ng pandesal. Dati taga-distribute ng pandesal, next time, taga-share na ng salita ng Diyos. Dati, tinapay lang, kasunod, tinapay ng buhay. Can you say amen to that? Amen. No? Hindi lang si pastor pwede gamitin. God can also use you. Kaya ka rin gamitin ng Panginoon. Basta maging tapat ka lang sa maliit. Pagkakalooban ka ng Panginoon ng mas tagilang bagay. Stephen's duty was from distributing physical bread to spiritual bread. No? So, umpisa, ang mga apostles lang nabanggit na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, kasama na rin si Stephen. Yun yung unti-unti na introduction ng paglawak ng gawain ng Panginoon. Sa unang istorya, chapter 1, 2, 3, 4, 5, ang mga apostles ay makapangyarihang nagpapahayag ng salita ng Diyos. And then, pagdating dito sa chapter na ito, si Stephen ay nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasama na siya. Kaya si Stephen at iba pang Hellenist, no? Church leaders, yung 7, no? Ang katibayan ng leadership growth and expansion ng unang church. No? Parang ang Seed of Hope, we started with only 5 leaders. Unang 5 leaders doon sa Banyadero. Naging 7. Tapos, nung lumaki yung church at nagka-pandemic, nagkaroon ng kanlubang, nagkaroon ng Banyadero, ngayon ang leaders ay 10 na. At baka madagdagan pa paglaki natin. Tapos paglaki ng gawain, madagdagan ang mga nangunguna sa church. Just like what happened to the first church. Sa unang iglesia, lumago sila sa bilang, lumago rin ng leadership. Lumalago din ng leadership. Kasi ang traditional na, sa mga church, ang traditional na ginagawa, ina-elect yung leader. Pag hindi na-elect, yung hindi na-elect, kontrabida dun sa na-elect. Parang sa gobyerno rin, no? Tapos, kapag next time, yung ito naman ang hindi na-elect, ito naman na-elect, siya naman kontrabida doon. Dapat ang church, hindi ganun ang sistema. Ang church dapat dumadami ang leaders. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka na. Bakit ka nasunod? Di po ba? Kaya mga kapatid, hindi sa uri ng ministeryo ang sukatan. Can you say amen to that, no? Kundi sa pusong tapat na naglilingkod kay Jesus. Katapatan. Di ba yung salita na balik-baliktarin mo, the same, no? Tapat, baliktarin mo, tapat pa rin. Kahit ano mangyari, tapat. T-A-P-A-T. Basahin mo ng pabaliktad. Tapat pa rin. Kahit ano mangyari, tapat. Okay? Pangalawa, hindi lang siya faithful to his task, but Stephen is also faithful to his master's teaching. Tapat siya sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Tingnan natin ito sa Acts chapter 6 verse 13 and 14. Sige nga po, samahan niyo ulit ako sa pagbasa. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi naman ito, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain itong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ng mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. No? Yan yung paratang sa kanya. Yung tungkol sa templo. No? Alam nyo kasi ang templo ay sentro sa Jewish religion. No? Temple is symbol of God's presence.
nandoon ang Diyos. Yan ang isip nila. And if you speak against the temple, then you speak against their God. Parang ganon ang isip nila. No? Hindi man nakita ni Esteban o hindi man narinig ni Esteban personally, no? Ang Panginoon Jesus sa kanyang pagtuturo, no, sa lahat ng kanyang pangaral, pero narinig niya lang yan sa mga apostol. Gayunpaman, kahit ganon, hindi siya, hindi siya first-hand eyewitness, no? Pero faithful siya sa turo ng Panginoon. Kanino niya narinig ang ebanghelyo sa mga apostol? Ha? Narinig niya siguro kay Pedro, no? Yung mga unang preachers, no? Si Peter. Narinig niya siguro kay John. Narinig niya sa ibang apostol. Pero itinanim niya sa puso niya at hindi niya iniwan. Kaya nung siya nangaral, yun din ang ipinangaral niya. Tingnan natin yung comparison. Ito, John 4:21 tsaka yung Acts 7:48. Basahin ng mga babae yung John 4:21. Sige nga po, sabay-sabay mga babae. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Okay. Maliwanag, sabi ni Jesus, susunod, ang templo, hindi na siya ang sentro ng pagsamba. Kapag marinig yan ng mga Hudyo, magkagalit sa kanya mga Hudyo. Tama? Pag marinig ng mga Hudyo na sinabi ni Jesus, hindi na ang templo sa Jerusalem ang sentro ng pagsamba. Magkagalit sila. Okay? Pero si Esteban, ano sabi ni Esteban in Acts 7:48? Sabay-sabay, mga lalaki naman. Sabay-sabay, 1, 2, ready, begin. Kailan ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao, sabi nga ng propeta. So, dito naman, sasabi ni Esteban na ang Jerusalem Temple, hindi na talaga siya yung simbolo ng presensya ng Diyos. At sabi nga ni Jesus you can worship God anywhere, no? In spirit and truth. At kahit si Pablo, yun din ang turo niya. Na ang templo ay tayo na. Ang templo ay church na. And the Holy Spirit dwells in this temple sa church. Can we say amen to that? Hindi na yung building, but the church. Diba? Kaya, the temple in Jerusalem was no longer the focal point of worship. At galit na galit doon ang mga Hudyo. Kaya nga kung isipin nyo, yung pangaral ni Esteban ay reasonable ba na batuhin siya hanggang mamatay? Binato siya hanggang mamatay. Kasi nga, ang sinasabi ni Esteban, ang templo sa Jerusalem, hindi na yan ang pinaka-focus sa pagsamba. Galit talaga sila. At yun ang sabi ng Panginoong Jesus, Esteban tapat sa turo ng Panginoon. Kahit yung pagbibigay ng kapatawaran sa kaaway, tumanim din sa puso ni Esteban yun. Mga babae ulit, Luke 23:34, sabay-sabay. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ano man sinabi ni Esteban sa Acts 7:60, mga lalaki, sabay-sabay, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito, na yung pagpapatawad sa kapatawaran sa mga kaaway. Sinapuso ni Esteban yun. Sabi mo sa katabi mo, bati na tayo. Ha? Patawarin ang kaaway. Can you say amen to that?
Iba nga ang aral ni Jesus eh. Sa lumang tipan, ang etika, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Tama na? Tama na? Pero sa Jesus iba, mahalin mo ang iyong kaaway. Tapigin mo rin katabi mo, kaya mahal kita. Yeah. Mahalin ang kaaway. Tumanin sa puso ni Esteban yun, tapat siya sa aral ng Panginoon. Kaya hindi sa dami ng pangaral. Bagamat si Pastor Ferdy, laging 3 beses mag-preach every Sunday na. Every Sunday. Dito una, sunod na lipat kami ng Banyadero. Pagkatapos ng Banyadero, lilipat ng Marikina. Pero gayon pa man, dapat laging maging tapat sa pangaral ng katotohanan. Si Esteban, isang beses lang nag-preach. Di ba? Kaya yung mga gusto mag-preach dito, maganda kayo sa unang preaching nyo, ha? Kasi baka matulad kay Esteban, unang preaching patay. Okay? First preaching niya, binato siya hanggang mamatay. No? Pero, minsan lang siya nag-preach, matapat siyang nag-preach. At ito yung nagbunga ng sagana. Bakit nagbunga ng sagana? Acts 7:58. Sabay-sabay natin basahin. At kinulgat siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. 8:1. Sabay-sabay. Sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Ibig sabihin, narinig ni Pablo ang buong sermon ni Esteban. Oh. Hindi totoong walang nag-share ng gospel kay Paul. Hindi totoong direct ang revelation, no, ng gospel kay Paul. Narinig niya yung gospel through Stephen. Through Stephen. Nandoon si Saulo, si Pablo sa pangalan ni Esteban. Narinig niya yung gospel. Kaya nung siya ay inaresto na ng Panginoon, sabi niya, totoo nga yung pinangaral ni Esteban. Totoo nga nabuhay si Jesus. Totoo pa lahat ng sinabi niya. Kaya mga kapatid, pagtapat kang mangaral, huwag kang mag-aalala. Later on, yung pinangaralan mo, makakilala rin sa Panginoon. Isa mo lang sa amen para huwag kang matakot mag-share ng gospel. Kasi hindi ikaw ang magbabago ng puso. God. Tama po ba? Hindi mo trabaho magbago ng puso. Ang trabaho mo, i-share lang. Ang trabaho natin, ibahagi lang ng may katapatan. At ito'y mabubunga sa huli. Si Esteban, nangaral, isa sa narinig, si Pablo, ginamit ng Panginoon maging misyonero sa lahat ng mga hentil in Asia Minor and in Eastern Europe hanggang nakarating sa Pilipinas. Hello? Laki ng impact ng ministry ni Stephen. May City of Hope, may evangelical Christians sa Pilipinas, dahil may isang taong tapat na nangaral tungkol kay Jesus. Tama po ba? Tapigin mo din katabi mo, kaya huwag kang mapagod sa pangaral. Mabubunga din yan. Di po ba? Katulad to, Esteban. Di ba? Sige tayo natin mayo. At basahin natin itong tanong na ito. Let's read together. Ano ang ating bahagi sa loob ng church? Ano bahagi mo sa church?
Yung iba, prayer warrior. Yung iba, supporter. Yung iba may mga small tasks sa loob, no? Taga-linis, taga-arrange. Sila Sister May, taga-dala ng pantisay. Si Baby, taga-ingay yun. At least nagsisimba si Baby. Yung iba sa inyo, taga-hatid ng magsisimba. Diba? Tama lang. Brad Alex, ihatid na yung kanyang apo, anak. Yung iba, taga-kaloob. Malaga yan. Taga-pananangin, taga-paawit, taga-tugtog. Anong yung bahagi sa church? Mga kabataan, pwede magkaroon ng bahagi sa inyong gawain sa kabataan. Pwede taga-linis, sabi natin lang, taga-linis lang. Okay? Pwede tagapagpaawit, pwede tagapagturo. Ang unang mahalaga, meron kang bahagi. That's number one. Number one, meron kang bahagi. Magkaroon ka ng bahagi sa church. Pangalawa, gawin mo ito ng may katapatan. Amen? Maliit, malaking bahagi, parehas lang yan. Ang tinitingnan ng Panginoon ng puso mo sa paggawa. Matapat ka sa paggawa, matapat ka sa paglilingkod, pagkakatiwalaan ka pa ng Panginoon sa mas malalaking bagay. Tayo mo na lang. Panginoon, salamat po sa magandang umaga. Pinagpalang umaga mo para sa amin. Malaya kami makasasamba. Malaya kami makapag-aaral ng salita mo. Malaya kami makapaglilingkod sa iyo. Amin dalangin, Panginoon. Gabayan mo kami. Dalhin mo kami sa lugar na magagamit mo kami, Panginoon, buong husay. Gamitin mo ang aming mga kaloob, ang aming mga talento, ang aming mga kakayahan para sa pagpapalago ng City of Hope, Canluban. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sapagkat wala kang nire-reject. Lahat binibigyan mo ng pagkakataon makapaglingkod. At sa aming paglilingkod, aming dalangin, Panginoon. Likha mo kami ng puso na matapat. Hindi para itaas ang aming sarili, itaas ang grupo, kundi itaas ang iyong makapangyarihang pangalan. To give you glory, to give you praise, to exalt your name. Yan ang ilagay niyo sa aming puso. At sa aming paglilingkod, Panginoon, lagi namin iisipin at mimithiin ng lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, pagluwalhati, ibibigay lang sa iyo, Panginoon. Maliit man, malaking bahagi namin, tulungan mo kami gawin na may katapatan. Patuloy na diadalain, pagpapala mo, di lang sa mga kapatid na rito. Yung mga may karamdaman, Lord, ang makapangyarihang dampi na yung kamay, maranasan nila at maranasan ang pagpapagaling sa pangalan ng Panginoon Kristo. Dalangin mga kapatid kahit sa ibang bansa, sa Singapore, sa Australia, sa Hong Kong, sa New Zealand, sa Greece, sa Diego Garcia, sa Atlantic Ocean, sa Middle East, sa Amerika, sa Canada, sa Hong Kong, at sa iba pang mga lugar, Panginoon, naroon ang mga mahal sa buhay sa Australia. Lord, ay yung pagsama, ay yung pag-iingat, ay yung comfort, ang iyong provision, ang iyong favor, iparanas mo sa kanila, Panginoon.
Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, igawan mo ang iyong mayamang basbas, mayamang bendisyon. Puspusin kami ng iyong kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu na inahan sa amin. Ipagkaloob lahat ng pagpapalang kailangan namin sa bawat araw. Bigyan kami ng kalakasan, bigyan ng kalusugan. Maghari ang iyong kapayapaan, kagalakan sa aming kalooban. Iparanas mo sa amin, Panginoon, ng iyong malapit na presensya sa amin, O Diyos. Iparanas mo ang iyong mayamang pabor sa bawat pamilya. Ibalik lang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng pagluwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At amen. Kaya